Isang sigaw, sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong mansyon ng mga Montenegro ay naging isang malawak na espasyo ng nag-uumpugang mga iyak. Hindi ito simpleng mga hikbi. Ito ay isang buong simponya ng kaguluhan. Ang matinis na pagtangis ng kambal na sina Marco at Mario, ang walang tigil na pagmamaktol ni Angelica, ang pagal na pag-iyak ni Lucas, at ang nakakabinging katahimikan ni Sofia na mas masakit pa sa anumang ingay. Dito bumungad si Miguel Montenegro. Ang pinto na gawa sa solidong nara ay marahan niyang isinara sa kanyang likuran. Ngunit ang tunog niyon ay nilamon kaagad ng ingay sa loob. Automatikong kinapa ng kanyang kamay ang kurbata sa kanyang leeg at niluwagan ito. Ang mamahaling Italian silk na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa mundo ng korporasyon ay tila isang tali na sumasakal sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Napapikit siya ng mariin. Pumipintig ang ugat sa kanyang sentido. Ang bawat iyak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagod na isipan. Buong araw niyang hinarap ang mga board members, mga numero na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at mga desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang kumpanya. Kinaya niya ang lahat ng yon nang walang kahit isang patak ng pawis. Pero dito sa loob ng mansyon na siya mismo ang nagpatayo, para siyang isang haring nawalan ng kaharian. 6 na buwan. 6 na buwan na mula nang ang katahimikan sa bahay na ito ay napalitan ng walang katapusang kalungkutan. 6 na buwan na mula nang mawala ang halakhak na pumupuno sa bawat sulok nito. Ang halakhak ni Selena, ang kanyang asawa. Napatingin siya sa engrandeng hagdanan. Halos makita pa niya ang imahe nito, nakangiting bumababa. Suot ang paborito nitong puting bestida, handa siyang salubungin ng isang halik. Ngayon, ang hagdanan ay blangko, malamig, tulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Tita Elena. Pagkatapos ng 2 ring, isang nagpapanik na boses ang sumagot. Sir Miguel, pasensya na po. Sinubukan na po namin ang lahat. Anong nangyayari, Elena? Putol ni Miguel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ito ang boses na ginagamit niya sa kanyang mga empleyado. Ang boses na nagpapahiwatig na wala siyang panahong makinig sa mga palusot. Si Angelica po ayaw kumain. Ang kambal naman po ay nag-aagawan sa isang laruan. Si Lucas po ay nilalagnat na naman yata at hinahanap ang mommy niya. Huminto si Elena at sa isang saglit na katahimikan, narinig ni Miguel ang pagod sa boses nito. Bumuntong hininga si Miguel. Ang galit ay napalitan ng pamilyar na pagkabigo. Nasaan ang mga bagong yaya na kinuha mo? Umalis na po, sir. Hindi raw po nila kaya. Pang-5 na po yan sa loob ng 1 buwan. Napahilamos si Miguel sa kanyang mukha. Mga eksperto, mga child psychologist, mga pinakamahusay na yaya mula sa pinakamagagaling na ahensya. Binayaran niya silang lahat ng malaki. At lahat sila sumuko. Ang tingin niya ay napadpad sa malaking family portrait na nakasabit sa dingding. Isang perpektong larawan. Siya, si Selena, at ang 5 malulusog na mga anak, lahat nakangiti. Isang kasinungalingan. Ang lalaki sa larawan ay masaya. Ang lalaki na nakatayo ngayon sa kanyang sala ay isang estranghero, pagod, bigo, at nawawala. Isang kabiguan. Yan ang tingin niya sa kanyang sarili. Ang CEO ng Montenegro Holdings, hindi kayang patahanin ang sarili niyang mga anak. Elena, muling sabi ni Miguel, ang boses niya ay mas mariin na ngayon. Ayusin mo to. Pero sir, paano po? Humanap ka ng iba. Utos niya. Humanap ka ng kahit sino. Dalhin mo sa akin bukas na bukas. I don't care kung magkano ang singilin niya. Basta't bigyan mo ako ng resulta.
Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tila nag-aalangang sagot mula kay Elena. Sir, may isa po ditong aplikante kanina, pero hindi ko na po pinansin dahil mukhang simple lang po. Walang karanasan. I don't care about experience, Elena. Nakita mo ba kung anong nagawa ng mga may experience? Sarkastikong sabi ni Miguel. Opo, sir. Ang sabi po niya, desperado daw po siya sa trabaho. Natahimik si Miguel. Desperado. Baka iyon ang kailangan niya. Isang taong hindi susuko dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sino siya? Tanong ni Miguel. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Elena. Sa kabilang linya, isang tunog ng pagsuko sa kagustuhan ng kanyang amo. Sir, ang pangalan niya ay Clara Reyes. Mahigpit ang kapit ni Clara Reyes sa strap ng kanyang luma ng bag. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa laki ng gate na bakal sa kanyang harapan. Ang disenyo nito na animoy mga dahon at bulaklak ay maganda. Ngunit ang taas at kapal nito ay parang isang pader na humaharang sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo sa loob. Ang mundo sa loob ay isang paraiso. Yun ang unang salitang pumasok sa isip ni Clara habang dahan-dahan siyang naglalakad sa mahabang driveway. Perpektong-perpekto ang pagkakatabas ng mga damo. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Mayroon pang isang maliit na fountain sa gitna. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, may isang bagay na kakaiba. Napakatahimik. Isang katahimikan na hindi normal para sa isang bahay na may 5 bata. Pagpasok niya sa malaking pinto na bumukas ng kusa, isang babae ang sumalubong sa kanya. Nakaputing uniforme ito, plansadong-plansado ang damit, at nakapusod ang buhok nang walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang nangiti ay manipis. Hindi abot sa kanyang mga mata na tila sinusuri si Clara mula ulo hanggang paa. Ikaw si Clara Reyes, tanong ng babae. Ang boses nito ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Opo, ako po, sagot ni Clara, pilit nang ngumingiti. Ako si Elena, ang head housekeeper. Sumunod ka sa akin. Walang imik na sumunod si Clara. Ang bawat tapak ng kanyang murang sapatos ay tila umieko sa malawak na foyer. Napapaligiran siya ng mga mamahaling gamit, mga vase na mas malaki pa sa kanya, mga painting na mukhang galing pa sa ibang bansa. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Dinala siya ni Elena sa isang maliit na opisina. Umupo ito sa likod ng isang madilim na mesa na gawa sa kahoy at itinuro ang upuan sa harapan niya. Maupo ka. Nanginginig na naupo si Clara. Inilapag niya ang kanyang bag sa kanyang kandungan, niyakap ito na parang isang kalasag. Sabi mo sa telepono, kailangan mo ng trabaho. Desperado ka. Panimula ni Elena. Binubuklat ang isang folder na naglalaman siguro ng application form ni Clara. Hindi nito inaalis ang tingin sa papel. Wala kang karanasan sa pagiging yaya ng 5 bata. Ang huling trabaho mo ay tagalinis sa isang karinderya. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Opo, pero mabilis po akong matuto. At kailangan ko po talaga ng trabaho para sa lola ko. Sa wakas ay itinaas ni Elena ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay matalim. Awa? Palagay mo ba ay makukuha mo ang trabahong ito dahil sa awa? Ang kailangan ni Sir Miguel ay isang professional, hindi isang pulubi na nagmamakaawa. Ang salitang pulubi ay tumama kay Clara na parang isang sampal. Napayuko siya. Tinitigan ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang bag. Iyon ang kailangan niyang gawin, lunukin ang kanyang pride. Para kay Lola Remedios. Habang nagsasalita si Elena tungkol sa mga mahihigpit na patakaran ng bahay, isang munting ingay ang nakaagaw ng pansin ni Clara. Sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina,
May naaninag siya sa kabilang bahagi ng sala. 5 bata. Nakaupo sila sa sahig, nakapalibot sa isang tablet. Walang nagsasalita, walang nagtatawanan. Ang mukha ng bawat isa sa kanila ay blangko, malungkot. Biglang kumirot ang puso ni Clara. Hindi niya nakita ang mga anak ng isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay 5 batang ulila, nalulungkot at nangungulila. At ang sahod, narinig niyang sabi ni Elena na nagpabalik sa kanyang atensyon. Dahil sa kawalan mo ng karanasan, bibigyan ka lang namin ng minimum. Walang benepisyo. Tatanggapin mo ba? Napalunok si Clara. Minimum. Kulang pa yon sa pambayad sa ospital. Pero mas mabuti na ito kaysa sa wala. Ito na ang pag-asa niya. Bago pa man siya makasagot, bumukas ng tuluyan ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Suot nito ang isang mamahaling business suit na bahagyang lukot na. Tila galing sa isang mahabang araw sa trabaho. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit may bakas ng matinding pagod at iritasyon. Elena, ano na? Tanong ng lalaki. Hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Clara. Ito siguro si Sir Miguel. Sir, ini-interview ko pa po si Miss Reyes. Magalang na sagot ni Elena. Biglang nagbago ang tindig. Isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay ni Miguel kay Clara. Isang sulyap na malamig at walang interes. Pagkatapos ay bumaling siya kay Elena. Just hire her, sabi niya sa pagod na boses. Kunin mo na siya. Kailangan ko ng tao ngayon din. At tulad ng isang ipo-ipo, lumabas din ito kaagad ng opisina. Iniwan ang 3 salita na yon na nakalutang sa hangin. Ang mga salitang yon ang nagbigay kay Clara ng trabaho. Ang mga salitang yun din ang nagsindi ng apoy sa mga mata ni Elena. Natahimik ang buong silid. Si Clara ay hindi makagalaw. Si Elena naman ay dahan-dahang isinara ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog niyon ay malakas sa katahimikan. Tumayo si Elena at tinitigan si Clara mula sa itaas. Ang mga mata nito ay nanglalamig. Bukas ka magsimula. 6:00 ng umaga. Dapat nandito ka na. Tumango si Clara. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng boses. Isang babala, Clara Reyes, dagdag ni Elena. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Sumunod ka lang sa utos ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na hindi ko sinasabi dahil sa oras na magkamali ka. Humakbang ito palapit sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. Simula bukas, impyerno ang buhay mo dito. Totoo ang sinabi ni Tita Elena. Ang unang araw ni Clara sa mansyon ng mga Montenegro ay isang purong impyerno. Nagsimula ito sa agahan. Sinubukan niyang pakainin si Angelica ng oatmeal, ngunit itinapon lang ito ng bata sa sahig. Ayoko niyan! Gusto ko ng pancakes na gawa ni Mommy. Sigaw nito bago tumakbo palayo. Pagkatapos, habang sinusubukan niyang ayusin ang gulo, narinig niya ang sigawan mula sa playroom. Nag-aagawa ng kambal na sina Marco at Mario sa iisang pulang kotse, kahit na may 10 pang ibang laruang kotse sa paligid nila. Sa huli, pareho nilang binitawan ang laruan at parehong nag-iyakan. Si Sofia, ang pinakamatanda, ay hindi man lang siya tinitingnan. Para siyang hangin na dumadaan lang. Nakakulong lang ito sa kanyang kwarto o di kaya'y nakaupo sa isang sulok na may hawak na libro. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo. At si Lucas, ang bunso, ay may sinat at hindi humihiwalay sa kanyang kumot. Mahina itong umuungol. Palaging binabanggit ang salitang, Mommy, Mommy. Sa bawat pagkakamali, sa bawat pag-iyak ng mga bata, naroon si Tita Elena. Nakatayo sa isang sulok, ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya. Hindi ganyan ang pagpunas ng sahiga, Clara. Bakit mo hinayaang mag-away ang kambal? Wala kang kwenta. Sinabi ko na nga ba?
Ang mga salita ay parang maliliit na patalim, unti-unting sumusugat sa determinasyon ni Clara. Pagsapit ng gabi, pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pagod at sama ng loob. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang yakapin ang kanyang lola at umiyak. Ngunit ang imahe ng bill ng ospital ang nagpapalakas sa kanya. Kailangan niyang kayanin. Nasa kusina siya, naghuhugas ng huling plato, nang marinig niya ang isang malakas na iyak mula sa itaas. Isang iyak na puno ng sakit at takot. Agad niyang binitawan ang kanyang ginagawa at mabilis na tumakbo paakyat. Ang iyak ay nanggagaling sa kwarto ni Lucas. Pagpasok niya, nakita niya ang eksenang puno ng kaguluhan. Nandoon si Tita Elena at dalawa pang kasambahay. Pilit na pinapainom ng gamot si Lucas. Ang bata ay nagpupumiglas, namumula ang buong muka at basang-basa ng pawis. "Lucas, inumin mo na to!" Sigaw ni Tita Elena, halatang nawawalan na ng pasensya. "Ayoko. Gusto ko si Mommy." Humahagulgol na sagot ng bata. "Wala na ang mami mo, kaya tumigil ka na sa pag-iyak mo." Ang mga salitang yun ni Tita Elena ay nagpatigil sa lahat. Para itong isang malakas na sampal. Tumigil sa pagpupumiglas si Lucas at napalitan ang kanyang pag-iyak ng tahimik na mga hikbi na tila mas masakit pakinggan. Hindi na nakatiis si Clara. "Ako na po," sabi niya sa mahinang boses, lumalapit sa kama. Tinitigan siya ni Tita Elena ng masama. "At ano namang magagawa mo?" Hindi sumagot si Clara. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Hindi niya sinubukang hawakan si Lucas. Tinitigan niya lang ito nang may buong pag-unawa at awa. "Alam mo, Lucas," panimulan niya. Ang boses niya ay kasing lambing ng isang bulong. "Noong bata ako, palagi rin akong nagkakasakit. At kapag may lagnat ako, takot na takot ako." Bahagyang itinaas ni Lucas ang kanyang ulo. Nakikinig ito. "Pero may isang bagay na ginagawa ang nanay ko para gumaan ang pakiramdam ko," patuloy ni Clara. "Gusto mo bang malaman kung ano yon?" Dahan-dahang tumango si Lucas. Ngumiti si Clara. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa noo ng bata. Mainit na mainit ito. Hinaplos niya ang buhok nitong basa ng pawis. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, nagsimula siyang kumanta. "Tulog na, bunso kong mahal, anghel sa iyong panaginip." Isang simpleng oyayi, isang kantang halos kinalimutan na niya. Ang kantang itinuro sa kanya ng kanyang ina na matagal na ring wala. Habang kumakanta siya, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang init ng yakap ng kanyang ina, ang amoy nito, ang pakiramdam ng kaligtasan. Pikit na ang iyong mga mata, si nanay ay laging nandito. Naramdaman niya ang unti-unting pagre-relax ng katawan ni Lucas. Ang mga hikbi nito ay humina at naging malalim na paghinga. Ang mga kamay nitong kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Ipinagpatuloy ni Clara ang pagkanta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal ay nagiging buo at puno ng damdamin. Para siyang bumalik sa kanyang pagkabata. Para siyang hindi lang si Lucas ang kanyang pinapatahan, kundi pati na rin ang sarili niya. Nang matapos ang kanta, ang kwarto ay nabalot ng isang himalang katahimikan. Si Lucas ay mahimbing nang natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa na, sa wakas. Nakanganga si Tita Elena at ang dalawang kasambahay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Dahan-dahang tumayo si Clara. Pagod na pagod siya, ngunit may isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hahakbang na sana siya palabas ng kwarto nang mapansin niya ang isang anino sa may pintuan. Nakatayo doon si Miguel Montenegro. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Nakatingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi pagod o iritasyon ang nakita ni Clara sa mga mata nito.
Hindi rin ito ang malamig na tingin na ibinigay nito sa kanya kaninang umaga. Ito ay isang tingin na puno ng pagtataka, pagkalito, at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Hindi nakatulog ng maayos si Miguel ng gabing iyon. Kahit na sa wakas ay payapa na ang buong mansyon, may isang tunog na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Hindi ang pag-iyak ng kanyang mga anak, hindi ang ingay ng trapiko sa labas, isang yayi. Ang himig na iyon at ang imahe ng babaeng kumakanta nito ay tila isang multo na hindi siya tinatantanan. Si Clara, ang simple at desperadong aplikante. Ang babaeng nagawa sa loob ng isang gabi, ang hindi nagawa ng mga mamahaling profesional sa loob ng 6 na buwan. Kinabukasan, sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Montenegro Tower, hindi siya makapag-focus. Nakatingin siya sa mga numero sa screen ng kanyang computer, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mata ni Clara, mga matang puno ng pag-aalaga habang tinititigan nito ang kanyang anak. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Binuksan niya ang isang application sa kanyang computer, ang live feed ng mga security camera sa kanyang mansyon. Isang bagay na halos hindi na niya ginagawa dahil masakit makita ang kalungkutan sa sarili niyang bahay. Pero ngayon, naghanap siya. Hinanap niya si Clara. Nakita niya ito sa playroom. Nagkalat ang mga pintura sa sahig, kagagawa ng kambal. Ang sahig na puting-puti ay para ng isang modern art painting. Nakita niyang paparating si Tita Elena, nanlilisik ang mga mata, handa ng sumigaw. Ngunit bago pa ito makapagsalita, dumating si Clara. May dala itong basahan at isang ngiti. "Wow, ang galing naman! Gawa tayo ng hand paintings?" sabi ni Clara sa masayang boses. Sa halip na magalit, kumuha pa siya ng malinis na papel at tinulungan ng kambal na ilipat ang kanilang sining mula sa sahig patungo sa papel. Napanganga si Tita Elena. Maging si Miguel, sa harap ng kanyang monitor, ay hindi mapigilang mapangiti. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti. Ngunit ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon. Ilang sandali pa, pumasok si Tita Elena sa kanyang opisina para sa lingguhang ulat nito. "Sir Miguel," panimula nito, "tungkol po kay Clara. Napapansin ko lang po na masyado siyang maluwag sa mga bata. Baka po masanay sila sa ganoon at hindi na matutong sumunod sa mga patakaran." Dati, sasang-ayon kaagad si Miguel. Maniniwala siya sa sinasabi ni Elena. Pero ngayon, matapos niyang makita ang eksena sa playroom, mayroon ng isang maliit na pagdududa sa kanyang isipan. "I see results, Elena." Simpleng sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. "That's what matters." Naramdaman ni Miguel ang pagkabigla ni Tita Elena sa kanyang sagot. Ngunit hindi na ito nagsalita pa. Pauwi ng hapong yon, nagkasalubong sila sa pasilyo. Si Clara, papunta ito sa kusina, habang si Miguel naman ay papunta sa kanyang study. Sa makitid na espasyo, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-iwasan. "Clara?" tawag ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Biglang napatigil si Clara. Tila nagulat. Napayuko ito ng bahagya. "Po, sir?" Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hindi sanay si Miguel sa ganitong sitwasyon. Sanay siyang mag-utos, magdesisyon. Hindi siya sanay sa mga personal na usapan, lalo na sa isang empleyado. "About last night?" Panimula niya, medyo nag-aalangan. "Salamat." Itinaas ni Clara ang kanyang mukha. At sa mga mata nito, ay nakita ni Miguel ang purong pagtataka. Tila hindi nito inaasahan ang mga salitang iyon. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Wala po yun, sir. Para po kay Lucas." Pagkatapos ay mabilis itong nagpaalam at nagpatuloy sa paglalakad.
Naiwan si Miguel na nakatayo sa pasilyo. Pinapanood ang papalayong anino nito. May isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bagay na pamilyar, ngunit matagal nang nakalimutan. Bumalik siya sa paglalakad, papunta sa kanyang study, nang may marinig siyang mga bulungan mula sa sala, kung saan nagpupunas ng mga gamit ang dalawang kasambahay. "Uy, napansin mo ba?" sabi ng isa. "Ang alin?" "Yung bagong yaya, si Clara." Pag nakangiti siya, hindi ba't humina ang boses nito na parang nagbabahagi ng isang sikreto. "Ano?" Kamukha niya ang yumaong maam, ano? Natigilan si Miguel. Ang mga paa niya ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang pamilyar na pakiramdam sa kanyang dibdib ay biglang tumindi. Si Selena? Lumipas ang mga araw na naging linggo. Unti-unti, ang mansyon ng mga Montenegro ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Hindi na ito ang malamig at tahimik na palasyo na unang tinapakan ni Clara. Mayroon ng mga halakhak sa pasilyo. May mga munting yapak na naghahabulan sa hardin. Isa, dalawa, tatlo. Bilang ni Clara, nakapikit at nakasandal sa isang malaking puno. Apat, lima. Handa na ba kayo o hindi? Heto na ako. Nakangiti siyang lumingon at sinimulang hanapin ang mga bata. Agad niyang narinig ang mga pigil na tawa mula sa likod ng isang malaking paso. Doon, magkayakap na nagtatago ang kambal na sina Marco at Mario. "Huli kayo!" Masayang sabi ni Clara. Sumunod niyang nakita si Angelica sa ilalim ng mesa sa hardin. Ang huli ay si Lucas, na nakatayo lang sa gitna ng damuhan. Tinatakpan ng kanyang maliliit na kamay ang sarili niyang mga mata. Niyakap ni Clara ang bunso. Ang dating malulungkuting bata ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang pagkabata. Sila na ngayon ang nagkukusang lumapit sa kanya, nagpapakarga o nagpapakwento. Ngunit may isang hindi pa rin niya maabot. Habang karga-karga niya si Lucas, napatingin siya sa itaas, sa bintana ng ikalawang palapag. At doon, nakita niya si Sofia. Nakatayo ito, tahimik na nanonood sa kanilang paglalaro. Ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Isang pinaghalong lungkot, pag-usisa, at isang bagay na hindi maintindihan ni Clara. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umalis si Sofia mula sa bintana. Napabuntong hininga si Clara. Si Sofia na lang. Siya na lang ang pader na hindi pa niya nagigiba. Isang hapon, inutusan siya ni Tita Elena na linisin ang dating master's bedroom. Ang kwarto ng yumaong si Selena. Mahigit 6 na buwan nang nakasara ang silid, ngunit ito ay napapanatiling malinis at maayos. Subalit ang kaayusan nito ay malamig. Walang buhay, para itong isang museo ng mga alaala. Habang nagpupunas si Clara ng mga gamit, napadpad siya sa isang lumang tokador. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, may nakaukit na mga bulaklak na rosas. Dahil sa pag-usisa, mara niya itong binuksan. Isa itong music box. Sinubukan niyang paandarin ito, ngunit sira na yata. Walang tunog. Napangiti siya ng malungkot. Sayang naman. Nakatitig sa maliit na kahon. Hindi niya namalayan na sinisimulan na pala niyang himigin ang isang pamilyar na kanta. Ang Oyayi. Ang kanta ng kanyang ina. Ang kantang nagpatahan kay Lucas. Tulog na. Bunso kong mahal. Paano mo nalaman ang kantang yan? Isang boses mula sa likuran niya ang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Clara sa gulat. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto si Sofia, ang mga mata nito ay nanlalaki. Nakatitig sa kanya. Sa Sofia. Nauutal na, sabi ni Clara. Anong kanta po? Ang kinakanta mo, sabi ni Sofia. Ang boses nito ay bahagyang nanginginig. Lumapit ito ng isang hakbang. Yan ang kanta ni Mommy. Natigilan si Clara. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot.
Paanong? Hindi po maaari. Mahinang sagot ni Clara. Ito po. Ito po ang kanta na itinuro sa akin ng nanay ko noong bata pa ako. Nagkatitigan silang dalawa. Ang bata at ang dalaga. Parehong naguguluhan. Parehong may mga tanong sa isipan. Paanong ang isang oyayi ay naging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang ina, dalawang magkaibang buhay. Walang nagsalita. Si Sofia matapos ang ilang sandali ay bigla na lang tumalikod at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan si Clara na nakatayo, tulala, at may kakaibang pakiramdam ng pagtataka at hiwaga. Nang gabing iyon, habang nakahiga na si Clara sa kanyang maliit na kama, hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano naganap ang ganoong koinsidensya. Babagsak na sana ang kanyang mga talukap sa pagod nang may mapansin siyang isang bagay sa kanyang maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang bagay na wala doon kanina. Isang puting rosas, sariwa pa at mabango. Umupo si Clara. Kinuha niya ang bulaklak. Alam niya kung saan ito galing, mula sa hardin ni Selena. At alam na alam niya kung sino lang ang maaaring mag-iwan nito doon. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara, kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ito ay isang maliit na bulaklak lamang. Ngunit para sa kanya, ito ang simula ng pagtanggap. May isang himala sa hapagkainan ng mga Montenegro. Ito ang naisip ni Miguel habang pinagmamasdan niya ang kanyang 5 anak. Nakaupo sila sa kani-kanilang silya, kumakain ng tahimik. Hindi, mali. Hindi lang sila tahimik, payapa sila. Wala nang nagtatapon ng pagkain, wala nang sigawan. Si Angelica ay kumakain ng gulay nang hindi nagrereklamo. Ang kambal ay hindi nag-aagawan ng tinidor. Si Lucas, na nakaupo sa kanyang high chair, ay masayang ngumunguya ng isang piraso ng tinapay habang pinaglalaruan ang mga daliri ni Clara na nasa tabi niya. Ang atensyon ni Miguel ay napunta kay Sofia, ang kanyang panganay, ang pinakatahimik at pinakamalayo sa lahat. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa kanya. Nakikinig ito sa kwento ni Clara tungkol sa isang matalinong kuneho. At sa gitna ng kwento, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ngumiti si Sofia. Isang maliit na ngiti, ngunit para kay Miguel, ito ay kasing liwanag ng araw. Tapos, pagpapatuloy ni Clara, tinanong ng pagong ang kuneho, "Bakit ka tumatawid sa kalsada?" Huminto siya, tila nag-iisip. Ano na nga ulit ang sagot ng kuneho? Kunwari itanong niya sa mga bata. Kasi gusto niyang pumunta sa kabila. Sabay-sabay na sagot ng kambal. Umiling si Sofia. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, nagsalita ito sa gitna ng hapunan nang hindi tinatanong. Mali, sabi niya sa malinaw na boses. Ang sagot ng kuneho, kasi nandoon ang bahay ko. Isang simpleng joke. Isang joke na madalas sabihin ng yumaong si Selena. Natigilan ang lahat. Maging si Clara ay napatingin kay Sofia, puno ng pagkamangha. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, si Miguel ang unang tumawa. Isang tawang malakas, totoo, at puno ng saya na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili niya. Sumunod na rin ang mga bata, at sa isang iglap, ang buong silid kainan ay napuno ng halakhak. Sa gitna ng masayang ingay, ang mga mata ni Miguel ay napadpad kay Clara. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ng mga bata, at sa kanyang mga mata ay mayroong sinseridad at pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Dito napagtanto ni Miguel, hindi ang mga mamahaling laruan, hindi ang mga profesional na tagapayo. Si Clara, siya ang himala. Siya ang nagbalik ng buhay sa patay na tahanang ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Salamat, Clara, sabi niya. Ang kanyang boses ay sapat lang ang lakas
para marinig ng lahat sa mesa. Huminto ang tawanan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pagkatapos ay kay Clara na halatang nabigla. You brought light back to this home. Dagdag ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Clara, puno ng pasasalamat at isang damdaming nagsisimula ng mamuo, paghanga. Namula ang mga pisngi ni Clara at mabilis itong napayuko. Trabaho ko lang po iyon, sir. Hindi, mariing sabi ni Miguel. It's more than that. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Tita Elena. Nakangiti ito. Ngunit ang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Miguel kung paano humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kubyertos. Ang nangiti sa mga labi nito ay isang perpektong maskara. Ngunit sa likod niyon, nakita ni Miguel ang isang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Ang kislap na nakikita niya sa mga business rivals niya bago sila gumawa ng isang malaking hakbang. Ang kislap ng inggit at puot. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Miguel ang isiping iyon. Masaya siya ngayong gabi. Ayaw niyang sirain iyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, isang bagay na sinimulan na niyang gawin ulit. Pumasok si Miguel sa kanyang pribadong study para tapusin ang ilang trabaho. Umupo siya sa kanyang silya at napatingin sa litrato ni Selena na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kung nakikita mo lang sana to ngayon, mahal, bulong niya. Masaya na ulit sila. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, sa wakas, ay nasa tamang landas na sila. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng mansyon, may isang taong nagsisimula ng tahaki ng isang madilim na landas. Sa master's bedroom, sa silid na pinanatiling parang isang dambana, dahan-dahang binuksan ni Tita Elena ang isang cabinet. Mula sa loob, kinuha nito ang isang kahon ng alahas. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay direktang napunta sa isang bagay na nagniningning sa gitna. Isang silver hair brooch. May nakaukit itong pangalan ni Selena at pinalamutian ng maliliit na diamante. Ang paboritong gamit ng kanyang yumaong kapatid. Ang gamit na ipinangako ni Miguel na itatago niya magpakailanman. Isinuot ni Tita Elena ang isang pares ng puting guwantes. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, kinuha niya ang mamahaling trabisante mula sa kahon. Isinara niya ang kanyang palad, ikinulong ang nagniningning na alahas. Para sa pamilya, bulong niya sa dilim. Para protektahan ang pamilya. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa digmaan. Ang papuri ay lason. Para kay Elena, ang bawat salita ng pasasalamat ni Miguel para kay Clara ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. You brought light back to this home. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang siya ay naglalakad sa madilim at tahimik na pasilyo ng mansyon. Matagal nang tulog ang lahat. Liwanag? Ang babaeng iyon ay hindi liwanag. Siya ay apoy. Isang apoy na nagbabantang sunugin ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa loob ng maraming taon. Pumasok siya sa silid-aklatan, ang paboritong lugar ni Selena. Dito, ang lahat ay nanatiling pareho. Ang amoy ng mga lumang libro. Ang malambot na ilaw mula sa isang maliit na lamp. Tumingin siya sa litrato ng kanyang kapatid. Maganda, masayahin at wala na. Patawarin mo ako, Selena, bulong niya sa litrato. Pero kailangan kong gawin to para protektahan ang naiwan mo, para protektahan si Miguel. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, may isa pang katotohanan na hindi niya kayang aminin. Ako dapat ang nasa pwesto mo. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na marumi, ngunit para sa kanya.
Ito ay isang kinakailangang kasamaan. Hating gabi na nang tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Clara. Ito ay isang maliit na silid sa likod ng mansyon, malayo sa mga engrandeng silid ng pamilya. Simple lang ang laman nito, isang maliit na kama, isang aparador at isang bag na nakasabit sa gilid ng pinto. Nakasuot ng puting guwantes, lumapit si Elena sa bag. Ang luma at gastado nitong itsura ay nagbigay sa kanya ng pandidiri. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang iilang damit, isang manipis na pitaka na may kakarampot na laman at isang litrato ng isang matandang babae. Ang lola siguro nito, basura. Lahat ng ito ay basura. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang silver hair brooch ni Selena. Ang liwanag ng buwan na tumatama mula sa bintana ay nagpakinang sa maliliit na diamante nito. Isang hiyas na hindi nababagay sa lugar na ito. Maingat niyang inilagay ang trabisante sa pinakailalim ng bag. Ibinaon ito sa ilalim ng mga damit. Diyan ka nababagay, bulong niya, na parang ang kausap niya ay si Clara. Sa gitna ng mga basura, isinara niya ang bag, tinitiyak na walang bakas na naiwan. Bago siya umalis, muli niyang sinulyapan ang buong silid. Napakaliit, napakahirap. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang mundo ni Clara at sisiguraduhin niyang dito lang ito mananatili. Bumalik siya sa kanyang sariling kwarto at kinuha ang isang lumang prepaid phone na hindi nakapangalan sa kanya. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Rico, si Elena to," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Ma'am Elena, napatawag po kayo? Kailangan ko ng serbisyo mo. Isang background check," sabi niya. "May pangalan akong ibibigay sa'yo. Gusto kong lagyan mo ng kaunting kulay ang kwento ng buhay niya." Narinig niya ang pagngisi ni Rico. "Anong klaseng kulay, ma'am?" "Gusto kong magkaroon siya ng record, petty theft, pagnanakaw." Utos ni Elena. "Gawin mong kapani-paniwala. Isang police report, kahit peke, basta't mukhang totoo, gawin mong malinis." "Masusunod, ma'am, pero alam niyo na. Alam ko ang presyo. I-text mo sa akin ang detalye." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado, determinado. Walang bahid ng pagsisisi. Kinabukasan, ang lahat ay normal. Si Elena ay ang perpektong head housekeeper. Maaga siyang nag-asikaso ng agahan. Ngunit nang dumaan si Clara sa kanyang harapan, dala ang isang tray ng gatas para sa mga bata. Sinadya niyang ibangga ang kanyang siko. Natapon ang gatas sa puting uniforme ni Clara. "Ay, sorry," sabi ni Elena. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ang lampa mo kasi. Tsk-tsk, magpalit ka nga." Napayuko si Clara, namumula ang mukha sa hiya. "Pasensya na po." Pinanood ni Elena ang papalayong si Clara. Isang munting ng ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Isang patikim, isang paalala kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa pamamahay na ito. Habang nagpupunas ng sahig si Elena, tumunog ang personal na cellphone niya. Isang text message. Binuksan niya ito mula sa numerong tinawagan niya kagabi. Ang mensahe ay maikli at direkta. "Tapos na. Nasa email mo na ang pekeng police report." Walang kamalay-malay si Clara sa dilim na unti-unting bumabalot sa paligid niya. Para sa kanya, ang mga araw sa mansyon ay mas lalong gumagaan at sumasaya. Ang dating takot na nararamdaman niya tuwing nakikita si Tita Elena ay napapalitan na ng kumpiyansa. Ang mga bata ay tuluyan ng napalapit sa kanya at maging ang mga kasambahay ay ngumingiti na sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago
ay ang pakikitungo sa kanya ni Sir Miguel. Hindi na siya hangin sa paningin nito. Hindi na siya isang anino na naglilinis lang sa mga sulok. Ngumingiti na ito sa kanya, isang tunay na ngiti na umaabot sa mga mata. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang naglalaro sila ng mga bata. At sa mga pagkakataong yon, isang kakaibang kilig ang gumagapang sa kanyang dibdib na mabilis niyang iwinawaksi. Hindi maaari, saway niya sa sarili. Amo mo siya, Clara. Langit siya, lupa ka. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang hardinero na magtanim ng mga bagong bulaklak sa hardin na minsan ay inalagaan ni Selena, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, pumasok na po kayo sa loob, Ma'am Clara. Sigaw ng hardinero. Mabilis na tumakbo si Clara patungo sa gazebo na nasa gitna ng hardin. Doon, sisilong muna siya hanggang sa tumila ang ulan. Pagdating niya roon, basa na ang kanyang buhok at damit. Ngunit hindi niya inaasahan ang taong naroon na. Nakatayo sa gitna ng gazebo si Miguel, nakatingin sa malakas na buhos ng ulan. Mukhang dito rin siya inabutan. Sir! Gulat na sabi ni Clara. Lumingon si Miguel. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mukhang pareho tayo ng naisip, Clara. Napayuko si Clara, biglang nahiya sa kanyang itsura. Pasensya na po, sir. Basa po ako. Hayaan mo na, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malumanay. Ulan lang yan. Nakatayo sila roon. Ang isa ay sa isang dulo ng gazebo. Ang isa naman ay sa kabila. Ang tanging ingay na maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at sa mga halaman sa paligid. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Mayroon itong kakaibang init. Paboritong lugar ito ni Selena. Basag ni Miguel sa katahimikan habang nakatingin pa rin sa hardin. Sabi niya, dito raw niya naririnig kumanta ang mga bulaklak kapag umuulan. Napangiti si Clara. Ang ganda naman po pakinggan. Maganda nga, sabi ni Miguel. At sa pagkakataong ito, lumingon na siya at tumingin ng diretso kay Clara. Matagal ko nang hindi naririnig ang kantang yon. Ang naririnig ko lang ay ang katahimikan. Isang napakabigat na katahimikan. Naglakad siya palapit. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Pero nagbago ang lahat mula nang dumating ka. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Clara. Akala ko, hindi na ako muling makakangiti. Akala ko, habang buhay ko nang makikita ang lungkot sa mga mata ng mga anak ko. Hindi makapagsalita si Clara. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, Clara, bulong ni Miguel. Pero salamat. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Nag-aalangan pa sa simula, ngunit itinuloy niya ito. Marahan niyang inalis ang isang basang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay mainit, at ang pagdampi niyon sa balat ni Clara ay nagpadala ng kuryente sa buo niyang katawan. Nagkatitigan sila. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang tanging nakikita nila ay ang isa't isa, ang malakas na buhos ng ulan, ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Napapikit si Clara, hinihintay ang isang bagay na sa panaginip niya lang nararanasan. Malapit na. 1 pulgada na lang. Sir Miguel? Isang boses ang bumasag sa mahika ng sandali. Isang boses na malamig at matigas. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pasukan ng gazebo si Tita Elena. May hawak na malaking payong. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kamay ni Miguel na nasa pisngi pa rin ni Clara. Agad na binawi ni Miguel ang kanyang kamay na parang napaso. Elena, sabi niya, medyo nauutal. Patawad po sa abala.
Sabi ni Tita Elena sa formal na tono. Pero pwede ko po ba kayong makausap? May mahalaga po akong sasabihin. Tumingin siya kay Clara, isang tingin na puno ng kahulugan. Tungkol po ito sa kanya. It's very important. Ang init ng sandali sa gazebo ay mabilis na nilamon ng lamig sa loob ng study ni Miguel. Ang bango ng ulan ay napalitan ng amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Ano yun, Elena? Tanong ni Miguel. Sinisikap na ibalik ang kanyang formal na tono, kahit na ang puso niya ay kumakaripas pa rin. Si Clara ay naiwang nakatayo sa labas ng pinto. Hindi alam kung dapat ba siyang umalis o manatili. Ngunit isang tingin mula kay Tita Elena ang nagsabi sa kanyang huwag siyang aalis. Sir, panimula ni Elena, ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala at lungkot. Inilapag niya ang isang brown folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Miguel. Ayoko po sanang gawin to. Maniwala po kayo sa akin. Pero tungkulin ko pong protektahan ang pamilyang ito. Kunot noong binuksan ni Miguel ang folder. Ang una niyang nakita ay isang papel na may letterhead ng pulisya. Isang police report. Binasa niya ang pangalan. Clara Reyes. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Petty theft, estafa, pagnanakaw. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel. Sinasaksak ang kanyang mga mata. Ano to? Tanong niya. Ang boses niya ay isang bulong. Nag-utos po ako ng masusing background check, sir. Malungkot na sagot ni Elena. Nalaman ko po na may record pala siya. Isang magnanakaw, sir. Binitawan ni Miguel ang papel na para siyang napaso. Tumingin siya kay Clara na nakatayo sa may pinto. Ang muka ay puno ng pagkalito. Hindi maaari. Hindi ang Clara na nagpatahan sa kanyang mga anak. Hindi ang Clara na nagbalik ng ngiti sa kanyang labi. Elena, baka nagkakamali lang. Sir, putol ni Elena. At sa pagkakataong ito, may mga pekeng luha ng namumuo sa kanyang mga mata. May isa pa po, at ito po ang pinakamasakit. Huminga ito ng malalim. Sir, nawawala po ang silver brooch ni Ma'am Selena. Isang malakas na dagundong ang narinig ni Miguel sa kanyang dibdib. Ang trabisante. Ang paboritong gamit ni Selena. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Miguel na pinagdugtong ng lason ng pagdududa na itinanim ni Elena. Isang babaeng may record ng pagnanakaw. Isang nawawalang mamahaling alahas. At isang amo na nagsisimula nang maging malapit sa kanya. Ang paghanga ay napalitan ng galit. Ang kilig ay naging pagkasuklam. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang tangang nabulag sa isang nangiti at isang oyayi. Clara, pumasok ka. Utos niya. Ang boses niya ay wala ng anumang bakas ng lambing. Ito ay malamig. Kasing lamig ng yelo. Nanginginig na pumasok si Clara. Sir? Ano po ang nangyayari? Hindi siya sinagot ni Miguel. Sa halip, itinapon niya ang police report sa mesa sa mismong harapan ni Clara. Basahin mo. Yumuko si Clara. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unti siyang namutla. Napailing siya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Sir, hindi po ako magnanakaw. Isang pagkakamali po ito. Talaga? Sarkastikong tanong ni Miguel. Naglakad siya palapit dito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagtiwala ako sa iyo, Clara. Pinapasok kita sa bahay ko. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga anak ko. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Clara, humahagulgol na. Wala po akong kinuha. Ang kanyang mga luha ay hindi na tumatalab kay Miguel. Ang nakikita na lang niya ngayon ay isang magaling na aktres. Isang ahas na nagkunwaring isang anghel. Bumaling siya sa 2 security guard na nakaposte sa labas ng kanyang study.
Halikayin ninyo. Halughugin niyo ang mga gamit niya. Sir Miguel, wag po. Sigaw ni Clara. Sinusubukang pigilan ang mga guard, ngunit hinawakan siya sa braso ni Tita Elena. Walang awa, walang emosyon. Pinanood ni Miguel habang binubuksan ng mga guard ang luma at gastadong bag ni Clara. Inilabas nila ang iilang damit, ang pitaka, ang litrato ng lola nito. At pagkatapos, mula sa pinakailalim ng bag, may isang bagay na kumislap. Kinuha ito ng guard, isang silver hair brooch. Natahimik ang buong mundo. Tumingin si Miguel kay Clara. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong pagkagulat at kawalan ng pag-asa. Ngunit wala na siyang makitang inosente rito. Ang nakikita na lang niya ay ang katibayan ng isang malaking panloloko. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi na kayang tingnan ang mukha nito. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng sakit at pagkabigo. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na, sabi niya sa isang boses na patay at walang buhay. Sir, please, pakinggan niyo po ako. Hindi siya lumingon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Isang nakakabinging katahimikan. Iyon ang sumalubong kay Miguel pagkaalis ni Clara. Ang katahimikan na 6 na buwan niyang tiniis ay bumalik. At ngayon, mas mabigat ito, mas masakit. Pinatay niya ang ilaw na siya mismo ang nagpapasok sa kanyang tahanan. Pumasok siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Nagsalin siya ng isang baso ng alak at ininom ito ng isang lagok. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang pait na nararamdaman niya. Galit siya. Galit siya kay Clara sa panloloko nito. Ngunit sa ilalim ng galit may isang bagay pa. Isang kirot ng panghihinayang na hindi niya maipaliwanag. At pagkatapos, narinig niya ito. Ang simponya ng kaguluhan, ang pag-iyak ng kambal, ang pagwawala ni Angelica, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mahinang pagtawag ni Lucas mula sa kwarto nito. Ate Clara, Ate Clara. Napahilamos si Miguel sa kanyang mukha. Ito ang resulta ng kanyang desisyon. Ibinalik niya ang kanyang pamilya sa impyerno. Maya-maya, bumukas ng bahagya ang pinto. Pumasok si Sofia, ang kanyang panganay. Dala-dala nito ang paborito niyang libro. Ngunit hindi ito nagbabasa. Lumapit ito sa kanya at tahimik na tumayo sa tabi ng kanyang silya. Daddy? Mahinang tanong nito. Yes, anak. Sagot ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang sarili. Babalik pa ba si Ate Clara? Bumigat ang dibdib ni Miguel. Hindi na, anak. Hindi na siya babalik. Nakita niya ang paglungkot sa mga mata ni Sofia. Bakit po? Dahil sa suklay ni Mami? Tumangulang si Miguel. Hindi na makapagsalita. Yumuko si Sofia at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang damit. Daddy, alam mo ba? Bulong nito, na parang nagbabahagi ng isang sikreto. Si Tita Elena. Laging malinis ang kamay niya. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Kahit po noong pinapakita niya sa akin yung mga gamit ni Mami sa kahon. Laging malinis ang kamay niya. Pagpapatuloy ni Sofia sa kanyang inosenteng boses. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Kahit noong kinuha niya yung suklay ni Mami sa kahon, nakaputing guwantes siya. Parang isang kidlat na tumama sa utak ni Miguel. Puting guwantes? Bakit kailangang magguwantes para lang kumuha ng isang suklay mula sa isang malinis na kahon? Maliban na lang kung ayaw mong mag-iwan ng anumang bakas. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mabilis siyang tumayo na ikinagulat ni Sofia. Hindi siya nagsalita. Patakbo siyang lumabas ng study at tinungo ang security room sa basement. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sana mali ako. Please, sana mali ako. Nanginginig ang mga kamay niyang ini-rewind ang footage ng security camera mula kahapon. Una, ang camera sa pasilyo ng master's bedroom. At doon, nakita niya ito.
Si Tita Elena pumasok sa silid. Mabilis niyang inilipat sa kamera sa loob ng kwarto ang nakatagong kamera na ipinakabit niya para sa seguridad ng mga alahas ni Selena. Nakita niya si Tita Elena na binubuksan ang kahon at nakita niya ang mga puting guwantes habang kinukuha nito ang trabisante. Bumilis ang paghinga ni Miguel. Ni-fast forward niya ang footage. Hinanap niya ang oras kung kailan natutulog na ang lahat. At doon, kitang-kita niya si Tita Elena, tahimik na pumasok sa kwarto ni Clara. Diyos ko! Bulong niya. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang pekeng police report, ang mga puting guwantes, ang perpektong tiyempo, isang perpektong patibong. At siya ang tanga ay nahulog dito ng buong buo. Bumalik siya sa itaas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Elena! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lumabas si Elena mula sa kusina. May ngiti pa sa labi. Po, sir? Hindi nagsalita si Miguel. Naglakad siya patungo sa kanya. Sa bawat hakbang niya, unti-unting nawawala ang nangiti ni Elena. Huminto si Miguel sa harapan nito. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang kanyang cellphone kung saan nakapost ang video ni Elena na may hawak na trabisante habang suot ang mga puting guwantes. Ang mukha ni Elena ay biglang namutla na parang isang papel. Paano? Si Sofia, malamig na sagot ni Miguel. Inosente ang mga bata, Elena. Hindi sila marunong magsinungaling na tulad mo. Miguel, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Sigaw ni Elena. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang manloloko. Ang tanging manloloko o na nakikita ko dito ay ikaw. Sigaw ni Miguel pabalik. Dahil mahal kita. Humagulgol si Elena. Ang kanyang mga luha ay totoo na ngayon. Minahal kita, Miguel. Bago pa man si Selena. Ako dapat ang nasa pwesto niya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa pamilyang to. Napuno ng pagkasuklam si Miguel. Ang pag-ibig na sinasabi nito ay isang sakit. Isang lason. Umalis ka, sabi niya sa isang boses na walang anumang emosyon. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Miguel, please. Ngayon din. Tuluyan nang bumagsak si Elena sa sahig, humahagulgol. Ngunit wala nang awa sa puso ni Miguel. Tinalikuran niya ito. Napaupo siya sa isang silya sa sala. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Clara ay bumalik sa kanya. 100 beses na mas matindi. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan. Sinaktan niya ang isang inosenteng tao. Ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay, itinapon niya sa dilim. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Clara, nasaan ka? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumayo at patakbong lumabas ng pinto, patungo sa kadiliman ng gabi, umaasang hindi pa huli ang lahat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa manipis na bubong ng murang paupahan ay tila isang suntok sa puso ni Clara. Nakaupo siya sa gilid ng isang lumang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mag-iisang oras na siyang umiiyak, ngunit tila wala ng luhang gustong lumabas. Ang natira na lang ay isang blangkong sakit. Paano nangyari ito? Paanong sa isang iglap? Ang paraiso na inakala niyang natagpuan ay naging impyerno. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang pinakamasakit ay hindi ang akusasyon. Ito ay ang tingin sa mga mata ni Miguel. Ang tingin ng purong pagkasuklam at pagkabigo. Iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka.
Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan na niyang tawagan si Lola Remedios. Kailangan na niyang sabihin na wala na siyang trabaho. Nabigo siya. Muli, nanginginig niyang hinanap ang numero ng kanyang lola nang may marinig siyang malalakas na katok mula sa pinto. Sino naman kaya yon sa ganitong oras ng gabi? Baka ang may-ari ng paupahan sisingilin na siya. Napabuntong hininga siya. Isa na namang problema. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. At ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa labas si Miguel. Basang-basa ng ulan. Ang kanyang mamahaling business suit ay gusot-gusot at nanlilimahid. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo. At ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Clara dati. Isang pinaghalong sakit, desperasyon, at matinding pagsisisi. Clara! Bulong nito. Ang boses ay paos. Automatikong sinubukan ni Clara na isara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay. Please, pagmamakaawa nito. Pakinggan mo muna ako. Umalis na po kayo, sir. Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Meron, Clara. Meron. Mariing sabi ni Miguel. Hindi niya inalis ang kanyang kamay sa pinto. Nalaman ko na ang lahat. Ang totoo. At doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang tungkol sa mga puting guwantes ni Tita Elena. Ang sinabi ni Sofia. Ang footage ng security camera. At ang masakit na pag-amin ni Elena. Habang nagsasalita si Miguel, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Clara sa pinto. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat. Patawarin mo ako, Clara, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako. Nagpadala ako sa galit. Sinaktan kita. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Clara. Ang lahat ng impormasyon ay masyadong mabilis para sa kanyang isipan. May isa pa akong nalaman. Pagpapatuloy ni Miguel, hinugot niya ang kanyang wallet at may kinuha mula roon. Isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Clara. 2 babae ang nasa litrato. Parehong bata pa at nakangiti. Ang isa ay ang yumaong si Selena at ang isa ay ang kanyang ina. Magkaibigan sila. Paliwanag ni Miguel. Matalik na magkaibigan noong kabataan nila bago sila magkahiwalay ng landas. Nahanap ko ang litratong ito sa mga lumang gamit ni Selena. Kaya pala pamilyar sa mga bata ang uyayi mo. Dahil iyon din ang kantang madalas kantahin ni Selena na marahil ay natutunan niya mula sa nanay mo. Napahawak si Clara sa kanyang bibig. Tadhana. Isang tadhana na masalimuot at hindi niya inaasahan. Patawarin mo ako. Ulit ni Miguel. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, humalo sa tubig ulan. Hayaan mong alagaan kita, Clara. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin sa cellphone na hawak ni Clara, kung saan nakita niya ang pangalan ng ospital. Ang lola mo. Ako na ang bahala sa lahat. Sa lahat ng gastusin. Huwag mo nang isipin yon. Tumingin si Clara kay Miguel. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. At sa kabila ng lahat ng nangyari, ang puso niya, na akala niya'y naging bato na, ay unti-unting lumambot. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango ng pagpapatawad, isang ngiti ng cousinet ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay malamig dahil sa ulan, ngunit ang pagkakahawak niya ay mahigpit at puno ng init. Bumalik ka na sa amin, Clara. Pakiusap niya. Please.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, hindi bilang kasambahay, kundi bilang huminto siya. Tila hindi pa handang sabihin ang mga salitang nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit sa kanilang mga mata, ang mga salitang iyon ay malinaw na. Makalipas ang ilang linggo, ibang-iba na ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Montenegro. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng walang tigil na tawanan. Ang amoy ng kalungkutan ay pinalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kusina. Ang mga pader na dating saksi sa mga yak ay ngayon, saksi sa masasayang habulan at kantahan. Sa hapagkainan, hindi na si Clara ang nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng utos. Nakaupo na siya sa tabi ni Lucas, katabi ng kambal, at kaharap ni Angelica at Sofia. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Miguel. At sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang sabay na sumisilay sa kanilang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-unawa, pagmamahal, at pangako ng isang bagong simula. Isang hapon, habang masayang naglalaro ang mga bata sa playroom kasama ang bago nilang at mas masayahing mga yaya, nilapitan ni Miguel si Clara na tahimik na nanonood sa kanila mula sa may pinto. "Halika!" Bulong ni Miguel. Inilahad ang kanyang kamay. "May gusto akong ipakita sa'yo." Nagtatakang tinanggap ni Clara ang kamay nito. Magkahawak kamay silang naglakad palabas, patungo sa hardin. Ang hardin kung saan sila unang nagkasama sa ilalim ng ulan. Ngayon, ang mga bulaklak ay mas masila. Ang mga damo ay mas luntian, na para bang ang buong kalikasan ay nakikibahagi sa bagong saya ng pamilya. Dinala siya ni Miguel sa gitna, sa paboritong gazebo ni Selena. "Clara," panimula ni Miguel, bumitaw sa pagkakahawak sa kamay nito para humarap ng buo. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng lambing. "Noong una kang dumating dito, ang gusto ko lang ay isang taong magpapatigil sa pag-iyak ng mga anak ko. Isang taong magbabalik ng kaayusan sa magulo kong bahay." Huminga siya ng malalim. "Pero mali ako. Hindi pala yon ang kailangan ko." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi pala isang yaya o isang housekeeper ang kailangan ng pamilyang ito, at lalong hindi isang bagong ina para sa mga anak ko. Kumunot ang noo ni Clara, hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi. "Ang kailangan ko pala, ang kailangan naming lahat, ay ikaw." Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay naging isang bulong. "Ikaw na nagturo sa akin kung paano muling maging isang ama. Ikaw na nagturo sa mga anak ko kung paano muling ngumiti. Ikaw na nagturo sa akin kung paano muling magmahal." Sa gitna ng sikat ng araw sa hapon, sa harap ng hardin na minsan ay sumimbolo sa isang nakaraang pag-ibig, dahan-dahang lumuhod si Miguel Montenegro sa harap ni Clara Reyes. Napahawak si Clara sa kanyang bibig. Ang mga luha ng pagkagulat at kaligayahan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Miguel hindi isang mamahaling singsing na may malaking diamante, kundi isang simple at eleganteng singsing na may maliit na batong kumikinang. "Clara Reyes," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ko hinihiling na maging ina ka ng mga anak ko dahil alam kong natural na yan sa puso mo. Ang hinihiling ko ay kung papayag ka bang maging asawa ko, maging kabiyak ko sa pagbuo ng isang pamilya, maging dahilan ng mga ngiti ko sa bawat umaga. Will you marry me?" Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng minsang pumasok sa mansyon na ito na puno ng takot at desperasyon ay ngayon inaalayan ng isang pag-ibig na hindi niya kailanman pinangarap. Dahan-dahan, tumango siya. "Oo, Miguel." Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Miguel.
Mabilis siyang tumayo. Isinuot ang sing-sing sa daliri ni Clara at niyakap niya ito ng mahigpit. At sa sandaling iyon, mula sa likod ng mga halaman, nagsilabasan ang 5 maliliit na espiya. Yehey! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Tumakbo sila palapit at niyakap ang mga binti nina Miguel at Clara, lumilikha ng isang magulo, ngunit perpektong family hug. Sa gitna ng tawanan at yakapan, tila may isang himig na naririnig si Clara. Isang himig na pamilyar at malambing. Nang tumingin siya sa bintana ng master's bedroom, halos makita niya ang anino ng 2 babae, ang kanyang ina at si Selena na magkatabing nakangiti. Masaya para sa bagong kabanata na kanilang sinimulan. Ang oyayi na minana niya ay hindi lang nagpatahan sa mga batang umiiyak. Ito ang himig na gumamot sa mga sirang puso. Ang himig na nagdugtong sa mga nakaraan at sa kasalukuyan. At ngayon, ito na ang kanilang oyayi, ang oyayi ng pamilya Montenegro. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel at Clara. Isang pag-iibigang sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan ng puso. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Isang malaking karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito. Mula sa magulong mansyon ng mga Montenegro hanggang sa payapang hardin ng kanilang bagong simula. Sa bawat salitang aking isinulat, sa bawat emosyong sinubukan kong ipadama, ang tanging hiling ko ay madala kayo sa mundo ni Miguel at Clara at maramdaman ang bawat pintig ng kanilang mga puso. Sina Miguel at Clara, kasama ang 5 munting anghel, ay naging bahagi na rin ng aking mundo at masaya akong ibahagi ang kanilang kwento sa inyo. Sana, sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Na ang isang simpleng oyayi, isang awit na puno ng sinseridad, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. At higit sa lahat, sana'y lagi nating tandaan na palaging may puwang para sa pangalawang pagkakataon at palaging may pag-asang naghihintay para sa mga pusong marunong magtiwala. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang inyong paboritong eksena? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyo? Anong sandali ang nagpabilis ng tibok ng inyong puso o marahil nagpaiyak sa inyo? Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang inyong lingkod at manunulat na laging nagmamahal.